Magandang araw ho sa inyong lahat. Good morning mga kababayan. Ito po yung reaction ni Congressman Sandro Marcos ng 1st District Representative po ng Ilocos Norte. At ito ho ay official statement niya. Naka-letterhead po ito. Alam niyo na, pag naka-letterhead, syempre official statement yan. Now, basahin natin. Okay, sabi niya ni future President Sandro, iyak na naman yung mga ano. Eto, for all this time, I have held my tongue out as respect to the Vice President. Shit, nananayo na balahibo ko. Seryoso to. Seryoso tong ano na to. Itong simula niya, walang greetings. For all this time, I have held my tongue out of respect for the Vice President, given the mandate she was given and the responsibility which her office holds. Sa mga panahon daw, hindi lang siya nagsasalita bilang pagrespeto sa Vice Presidente ng Pilipinas at sa mandatong hinahawakan nito. However, as a son, I cannot stay silent while she threatens to exhume a former president and behead an incumbent one. Ito yung gusto kong marinig. Ito yung hinahanap ng mga Pilipino, 'di ba? Ito yung tunay na leader, marunong manindigan, hindi babakling-bakling ang reaksyon. 'Di ba? Na natatakot baka mabalikan, ganon. Baka lumala ang gulo, ginugulo ka na, takot ka pa sa gulo. Wow. Oh, ito ang sabi ha. Besides her bizarre temper, tantrum has been condemned by a nation horrified from such displays of insensitivity towards the dead and cruelty to the living. Isipin mo, Presidente ng Pilipinas, maisip mong, di ba? Okay na yung naisip mo yun eh. But to tell it to the public, naisip ko, ina-imagine pa niya na, di ba, shotgunin niya yung ulo ni Presidente. Ini-imagine pa niya na karitin niya yung leeg o yung ulo para maputol. Tapos paghawak niya na siya shot. 'Di ba? Tinesting ko yung mga armas na pwedeng gamitin na aakma doon sa muestra ng kamay niya. Ang tumutugma po tawag diyan karet o machete, yung pangsungkit, at saka nung hawak niya na yung ulo, shotgun po ang umaakma sa minumuestra niya. So ganun po kabrutal ang pinagsasabit minumuestra ni Sara na klase ng paglapastangan sa ating kasalukuyang presidente. 'Di ba? Bangag na bangag talaga. And then forget that the objects of her derisions are dear to me, but I would also be remiss in my responsibility as an Ilocano representative that I did not voice out my disdain at the abhorrent comments she carelessly uttered. I can ascertain that my emotions are shared not only by my kakailyan, mga kababayan, in the north but across the country. Buong bansa ho, maraming mga Ilocano hanggang Mindanao. And for this part, the President had not said anything against her that can be remotely construed even as a mild rebuke against her tirades. He even advised me to withhold my disappointment and refrain from making a statement. However, one must draw the line at some point, and it's frankly long overdue. Yes. Diba? So sabi niya, pinayuhan mo siya ng presidente rin na pabayaan mo na lang. Diba? Total, mahirap naman kasi para sa presidente maging patola. So, pabayaan na lang kasi nga, imi-misquote pa yun eh. Pero sabi niya, sa kanyang pasimula pa lamang bilang isang representante ng Ilocos Norte at bilang apo ng binabastos na patay na dating presidente at anak ng kasalukuyang presidente, sabi niya, hindi niya na maitago pa yung kanyang disappointment. Sabi niya, kailangan meron nang magsimula. At yun na nga pong ginawa niya, pumalag na siya. Now, going ballistic was perhaps the self-therapy she prescribed for herself. But she crossed the line, leaving the civic and
civil space in which disagreements can be nationally argued. Let this be an opportune time to remind ourselves that we must not take our mental health for granted. Di ba? Yan ang maganda. May tapang yung may tapang yung pananalita. Di ba? Yan ang maganda. Oh. Ito na yun. Opportune time to remind ourselves and that we must not take our mental health for granted, and that above all else, I sincerely hope she is okay. Parang naniniwala na rin si Sandrong, praning na si Sara. As such, I still wish the Vice President well. Ultimately, her success, like the President's, will be the success of our nation as a whole. May she find the peace of mind and mental clarity that seems to be eluding her. Agyamanak. Okay. Yan ang hinahanap po ng mga tao. Yan ang hinahanap ko. May anghang, kumbaga may kagat ang reaction. Tragis. Grabe na nga yung pambabastos. Grabe na yung pang-iinsulto. 'Di ba? Tapos sa magiging reaction mo lamang, ay, nasyak kami. Ang nanay ko loyal. 'Di ba? Oh. Ito yung dapat. So, dapat matuto ng leksyon dito. Oh. Kulang pa to. Kulang pa ho ito. Okay, kulang pa ito. Ang kulang pa rito, dapat mag-react rin si Sandro. Dahil hindi kayang gawin ng pinsan niya ng pinsan buo niya, na mag-react tungkol dun sa sinabi ni Baste na maglo-launch siya ng war on drugs sa Ilocos Norte at dudurugin niya ito na katulad ng Marawi City, ginawa ng tatay niya. 'Di ba? Grabe. Okay, so ito the best. So ito masasabi ko na kapag si Sandro dumating yung time, tumakbong senador, 'di ba? Experience niya naman, nakuha niya sa Congress, magagawa niya yung trabaho niyang pagiging senador. Dumating yung panahon na akma na sa edad na 40 anyos, tumakbo bilang sa pagkapangulo, kakayanin niya na. Kasi importante po talaga importante po kasi yung hindi lang leadership skills meron ka Kailangan po, meron ka pang paninindigan. At yung bagay na yan, magkaiba po yan. Marami po kong kilalang leader. Hanggang sa pangunguna lang ang alam gawin. Pero yung pagdating po roon sa paninindigan, kasi pagka nanindigan ka, ibig sabihin, ilalaban mo kung ano yung alam mong tama. Pero kung magkikibit-balikat ka lamang, hindi ka leader. Ikaw ay isang tagasunod lamang na nagpapanggap na isang leader. Diba? Nagkataon may pera kayo, mayaman kayo, nanalo kayo sa halalan. Pero, hindi ka leader, wala sa iyo ang ganong karakter. At yan po ang kailangan. Okay? Again, yung binanggit ko nga kanina ng social contract theory. So, pinauubaya ng mga tao sa kanila, sa mga tao, mga leader, ang kanilang kapakanan. Kapalit po ng mga buwis na binabayaran nila para ma-enjoy naman ng mga gustong maging leader. Diba? Na pumupronta sa atin na sila ang magiging tagapagtanggol natin, sila yung bahala sa ating kinabukasan. Pero, ang kailangan doon ay ibig sabihin po doon, kaya nilang manindigan. Okay? So, ganun dapat. Ito, napakalayo. 1 milya ho ang diferensya o 2 doon sa reaksyon ng anak ni Amy. And even Amy Marcos, dapat mag-react ito. No. Pati yung isa, yung kapatid nila, si Irene, dapat mag-react rin ito. Si Amy, mag-react din sila. Diba? Hindi lang yung pwedeng manahimik lang, kailangan yung mag-react, Diyos por santo. Para itong mga nambabastos sa inyo, nababastos din ang bayan diyan Diba? Makapag-isip-isip at saka para mabuhay naman. Alam niyo yung dinaluhan ko na na pader, yung founding nun, mismo sa salita nitong founder nila, pagod na kami. Silang mga loyalista. Lalo na ngayon kung ganito lang din.
Alam nyo, kasabay nung founding nun, yung mga sinabing yun ni Sarah, yung press ko niya, hindi lang sa amin nakarating. Pero nung nagsalita po yung tao na yun, grabe, dire-diretso, panoorin nyo yung in-upload ko tungkol dun sa pader. Diba? Okay, so iwan muna natin to ha. Punta natin naman si Cynthia. At least si Cynthia Villar, alam niya ho yung dahilan kung bakit running si Sarah. Nakakatawa to si Cynthia Villar.